Mama naman! Bulalas ni Roxanne at bakas ang frustration sa mukha nito. Bakit kailangan niyo po itong gawin? Paano ka po nakaka-move on ng ganito? Bakit kailangan pa po na siyang pakasalan mo? Seryoso ka po ba talaga kay Tito Ronel? Akala ko po, kaibigan mo lang siya. Hindi kumikibo ang mukha ni Lisa. Inilapag nito ang tasa sa mesa bago sinalubong ang kanyang tingin. Roxanne, hinihiling ko na intindihin mo. Hinihiling ko sa'yo na tanggapin mo na lang ang relasyon namin ni Ronel at mag-move on na sa dating buhay kasama ang papa mo. Mabait naman si Ronel sa akin. Iginagalang niya ako at handa ka rin niyang tanggapin. Paano mo po nasabi? Napabalik si Roxanne at namumula ang mukha sa galit. Kung makapagsalita ka po, parang siyang sagot sa lahat. Mas higit po ang papa ko kaysa sa kanya. Paano po si papa? Palagi mong sinasabi na tapos na. Pero nakikiusap pa naman po sa'yo si papa, di ba? Pero ayaw mo po siyang bigyan ng chance. Mas gusto mo pa po na magpakasal sa iba sa halip na makipag-ayos sa kanya. Mama naman! Huminga ng malalim si Lisa. Nanlambot ang mga mata habang tinitingnan siya. Roxanne, hindi mo naiintindihan. Ilang beses ko na siyang pinatawad at ilang beses niya na rin akong niloko. At kapag bumalik ako, sa tingin mo ba, pakakasalan niya ako? Hindi, dahil ayaw nga sa akin ang mama niya. Ayaw sa akin ang lola mo noon pa man at ang papa mo, sobra siyang mama's boy. Hindi ko kayang magpakamartir, anak. Ilang taon na ako nagbubulag-bulagan. 13 years, anak. 13 years na ako nagtitiis sa papa mo dahil iniisip kita. Kahit papaano gusto kitang bigyan ng magandang buhay at komportableng pamilya. Pero nasasagad din naman ako, Roxanne. Umiwas ng tingin sa Roxanne. Masama pa rin ang loob sa kanyang ina. Pwede pa namang makipag-ayos si Lisa sa kanyang ama na si Michael. Subalit, ayaw na talaga ng mama niya. Gusto niyang buo muli ang pamilya nila. At magpatawad na lang ulit si Lisa pero yon at naghanap na ng iba. Ang totoo, hindi siya sanay maghirap. Kapag nasa poder sila ng ama niya, na ibibigay lahat ng kanilang gusto at mga pangangailangan. Noong una, nagalit siya kay Michael dahil nang bababain na naman ito. Kaya sumama siya sa nanay niya. Bukod doon, ayaw niya rin naman manatili sa kanila nang wala ang kanyang mama. Masama kasi ang ugali ng kanyang lola at hindi niya talaga makasundo. Subalit nang makita ni Roxanne na sinusuyo naman ni Michael ang nanay niya, lumambot agad ang kanyang puso. Nakita niya lang na nagsisisi talaga ang papa niya. Ngunit ang kanyang nanay, ayaw na talaga itong patawarin. Siguro, hindi maintindihan ni Roxanne. Hindi naman siya kailanman napunta sa posisyon ng kanyang ina. Ang mahalaga lang sa kanya, makabalik sila sa dati nilang buhay na hindi kailangang magpakahirap ni Lisa na magtrabaho para sa kanila. Niloko ako ng tatay mo. Patuloy ng kanyang ina. Hindi ko na maibabalik yun. Pagod na akong umasa na magbabago pa siya. Hindi ko na siya mapapatawad sa ginawa niya dahil paulit-ulit na lang. Mas gusto ko pang maghirap tayo kaysa magtiis sa kanya. Kahit anong pilit ko, kahit gaano ko kagustong mag-work, sinira niya lahat ng mayroon kami. Namula ang mukha ni Roxanne sa sakit at pagkadismaya. Paano mo na lang po makakalimutan? Paano mo po siya ipagpapalit sa isang tulad ni Tito Ronel? Dumating lang po siya. Ayaw niyo na po agad kay Papa? Parang sumusuko ka na po sa lahat. Roxanne, hindi naman sa ganon. Mahinang sabi ni Lisa at humakbang papalapit sa kanya. Hindi ko papalitan ng iyong ama sa'yo. Papa mo pa rin naman siya pero hindi na ako babalik sa kanya. Ayoko na talaga. Kailangan kong mag-move on para sa sarili ko. At mabuting lalaki si Ronel. Alam kong hindi siya katulad ng papa mo na mayaman pero naniniwala ako na magiging mabuting partner siya at mabuting ama na rin para sa'yo. Napailing si Roxanne at hindi makapaniwala. Ayoko nga po. Paano? Hindi naman po siyang papa ko. Hindi ko po siya matatanggap, ma. Niloko ka po ni Papa pero at least may pera po tayo. May security. Pero wasak na wasak naman ang pagkatao at puso ko, anak. Putol ni Lisa sa kanyang mga sinasabi. Pero si Ronel, parang hinahawakan niya palagi ang puso ko ng may pag-iingat. Hindi ko kailanman naramdaman sa kanyang pinaramdam sa akin ng ama mo, Roxanne. Kaya please, hayaan mo naman akong maging masaya, anak. Pagod na talaga ako. Pagod na din ako sa pagtatalong to.
Tumataas baba ang dibdib ni Roxanne sa bawat paghinga. Mama naman, hindi ko nga po kilalang boyfriend mo na yon. Saglit lang po kayo nagkakilala pero pinagkatiwalaan nyo na agad. Roxanne, lumambot na naman ang boses ni Lisa. Hindi ko hinihiling na tanggapin mo siya agad-agad. Alam kong mahihirapan ka at maninibago, pero susubukan ni Ronel na mapalapit sa'yo. Sinusubukan niya ako at sinusubukan niya para sa atin. Hindi niya man kasing yaman ng papa mo, pero alam kong magsusumikap siya para sa atin. At yun ang mahalaga sa akin ngayon. Mas gusto ko sa yung ibigay ang simple at payapang buhay kaysa naman mayaman at puro gulo at away na lang. Gusto niya tayong maging isang pamilya at naniniwala ako na mamahalin niya tayo, anak. Tumulo ang mga luha ni Roxanne. Hindi niya matanggap ang lahat ng sinasabi ng nanay niyang si Lisa. Ayaw niyang magkaroon ng ibang pamilya. Gusto niya pang maayos ang kanyang ama't ina. Pero sa desisyon ni Lisa, mukhang malabo na talaga ang mga hinahangad niya. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, Roxanne, para maibigay sa iyo lahat ng kailangan mo. Mahinang sabi ni Lisa at hinawakan ang kamay niya. Pero paano naman ako, anak? Ilang taon na ako nagtitiis kay Michael at sa lola mo. Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan na makita kang ganyan. Na hindi matanggap kung ano ang nagpapasaya sa akin ngayon. Pangako ko sa'yo, itong desisyon ginawa ko, anak, hinding-hindi maglalagay sa'yo sa masamang landas. Mata man niyang tiningnan ng kanyang ina. Gusto niya namang intindihin ito. Mahal niya naman si Lisa at gusto niya ring sumaya ito. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang pakasalan si Ronel. Kung bakit hindi na lang patawarin ang kanyang amang si Michael. Lumandas na rin ang mga luha ni Lisa. Pakiusap, Roxanne. Huwag ka sanang maging matigas kay Ronel. Ginagawa niyang lahat at handa siyang mahalin tayo. Yun ang kailangan ko ngayon para maging maayos ang lahat. Nang niyakap siya ni Lisa, hinayaan niya na lang. Kahit anong sabihin ng kanyang ina, hindi niya pa rin talaga kaya. Para sa kanya, maling pakasalan ni Lisa si Ronel. Kapag ginawa yun ng kanyang ina, mas lalo lang silang hindi makakabalik sa marangyang buhay. Subalit mukhang tama nga si Lisa. Hindi pa rin talaga sincere si Michael. Nakita niya na naman ito na nang bababae. Nagalit siya pero alam niyang kinikilala niya pa rin ito bilang ama. Kaya hindi niya nalang pinilit na magkabalikan ang kanyang ama't ina. Sinusustentuhan pa rin naman siya ni Michael kaya sapat naman na siguro iyon. Gayunpaman, kahit na okay na kay Roxanne na hindi na magkabalikan ang mga magulang niya, tutol pa rin siya kay Ronel. Mabait naman ang gustong mapangasawa ni Lisa, pero hindi niya talaga gustong ituring na ama. Masyadong mabait, maalaga at mapagmahal na pakiramdam niya'y kaplastika na lang ang lahat. Doon siya hindi sanay. Dahil na siguro simula bata pa, pag-aaway palagi ni na Michael at Lisa ang nakamulatan niya. Naman, ang pangit po ng bahay at ang liit. Naiinis na sabi ni Roxanne nang makarating sila sa bahay ni Ronel. Nanlaki naman agad ang mga mata ni Lisa. Roxanne, ano ba? Huwag kang bastos. Simula ngayon, dito na tayo titira. Mas okay na to dahil sarili kaysa naman palagi tayong nangungupahan. Bahagya siyang napairap at tiningnan si Ronel na bahagya ring naiilang sa sinabi niya. Hindi niya namang intensyong maka-offend. Totoo naman ang sinabi niya. Pangit pa ang bahay nito. Tanging linoleum lang ang nasa sahig, hindi man lang naipatiles. Ang mga pader, wala pang pintura. Labas lang ang mayroon, pero sa loob ay wala pa. Ang mga kortina, iba-iba rin ang mga kulay at design. Hindi naman sobrang yaman ang kanyang ama, pero maganda naman ang kanilang bahay at may kwarto pa siyang may aircon. Nahihiyang inilapag ni Ronel ang meriendang biko at soft drinks para sa kanila. Pasensya na, Roxanne, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng sariling bahay. Pinag-ipunan ko pa to sa matagal na panahon dahil inuna ko munang tumulong sa mga kapatid ko. Pasensya na, hindi to kasing ganda ng tinitirhan nyo dati pero malinis naman. Hindi ako nagpapabayang kuskusin ng mga pader dito. Pagagandahin ko pa naman to. Matatagalan lang. Medyo mahina kasi ang kita ko sa pagmamaneho ng van ngayon. Hinawakan agad ni Lisa ang kamay ng mapapangasawa nito. Ronel, please wag kang humingi ng pasensya. Pasensya ka na. Medyo maarte lang ang anak ko pero mabait naman siya. Pinilit namang ngumiti ni Ronel. Ayos lang. Naiintindihan ko naman. Saka nasabi mo naman sa akin, Lisa. Pero hayaan mo at mahaba naman ang pasensya ko. Hindi na nagsalita pa si Roxanne. Kahit ang hinandang merienda,
hindi siya nagtangkang kainin. Ayaw niya rin naman ng kakanin. Maya-maya may biglang tumawag sa kanyang ina, kaya lumayo muna ito sa kanila. Nagkatinginan sila ni Ronel. Ngumiti ito sa kanya pero umiwas lang siya ng tingin. Ayaw mo ba talaga ng biko? Marahan pa nitong itinulak ang platito papunta sa kanya. Hindi ako ang pinakamasarap magluto ng biko. Pero sure akong masarap yan. Nanay ko kasi ang nagturo. Marahan naman siyang umiling. Hindi po ako mahilig sa mga kakanin. Kahit pagtanggi ang kanyang sinabi, tila naging pag-asa pa rin yon para kay Ronel. Hindi ka mahilig. Anong gusto mo? Anong mga kinakain mo? Para next time naman, maluto ko para sa inyo at makakain ka rin. Takoyaki, milk tea, mga frap, mga ganun ang gusto ko. Hindi mo po kayang lutuin? Sagot naman ni Roxanne. Tumango naman agad si Ronel. Sige, pagkatapos ng biyahe, palagi ako magdadala ng merienda nyo ng mama mo. Nabibili naman yun sa labas at palaging madaraanan. Hindi na siya muling nagsalita. Ayaw niyang kausapin si Ronel. Halatang nagpapalakas lang ito para makuha ang loob niya. Subalit kahit ano namang gawin ito, hindi niya ito ituturing na ama. Isa lang ang tatay niya at si Michael lang iyon. Kinagabihan, hinatid na rin naman si Roxanne sa kanyang magiging kwarto. Maliit lang yon at may simpleng kama. May isang electric fan at isang cabinet. Napailing na lang siya. Maya-maya'y pumasok ang kanyang nanay na si Lisa. Roxanne, anak, sana naman huwag mong gawing mahirap para kay Ronel, wika ni Lisa at halatang nadidismaya sa kanya. Bibigyan mo siya ng pagkakataong makilala ka. Hindi mo alam, baka kaya niyang maging ama para sa'yo kahit hindi siya ang tunay mong ama. Hindi ko po kailangan ng bagong tatay, ma. Sagot ni Roxanne, tumalikod dahil hindi na maitago ang pagkainis sa kanyang mukha. Hindi ko naman po siya kilala at hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Alam kong mahirap sa'yo, pero hindi ba't mas mabuti na ibigay mo ang pagkakataon kay Ronel? Mas magiging madali ang buhay mo kung hindi ka ganito sa kanya. Sambit pa ni Lisa. Si Ronel, kahit hindi siyang tunay mong ama, handa ka niyang ituring bilang anak. Nang sinabi kong may anak na ako kahit isang beses, hindi ko nakita sa kanyang nadidismaya. Huwag mong ipagkait sa kanya at sa sarili mo ang posibilidad ng magandang samahan ninyong dalawa. Dahil sinasabi ko sa'yo, Roxanne, bihira lang ang taong katulad ni Ronel. Pero mama, tumayo si Roxanne, hindi maitago ang galit. Okay, tanggap ko na po na hindi na kayo magkakabalikan ni Papa. Pero wala na po bang iba? Bakit si Tito Ronel pa po ang pakakasalan mo? Ma, baka nabibigla ka lang po. Mas marami pa pong masigit at mas maayos ang buhay kaysa kay Tito Ronel. Simpleng driver lang po siya ng van, ma. Hindi pa sa kanya yung van at nagbabayad lang siya ng boundary. Paano pong mga luho natin? Hindi naman talaga maluho si Roxanne pero doon siya sinanay. Ang mga gusto niya, nagiging pangangailangan para sa kanya. At alam niyang hindi yun kayang tugunan ni Ronel. Wala akong pakialam sa mga luho, anak. Kontento na ako sa kung ano ang kayang ibigay ni Ronel at alam kong sobra-sobra pa yon kaysa sa mga material na bagay na gusto mo. Hindi mo na yata alam kung anong ibig sabihin ng respeto, Roxanne. Hindi makapaniwalang sabi ni Lisa. Hindi mo pwedeng gawing biro ang mga bagay-bagay at hindi mo dapat minamaliit ang isang tao dahil lang sa itsura ng buhay nila. Mabuting tao si Ronel. Kung alam mo lang, anak, hindi lang siya isang driver. Masipag siyang nagtatrabaho, masikap at masinop sa pera. Sobrang maprinsipyo din na klase ng tao. Tama na yan dahil wala naman siyang kasalanan sa'yo o ginagawang masama para tratuhin mo ng ganyan. Sandaling hindi nakasagot si Roxanne. Nabibigla sa pinamalas na pagkayamot ng kanyang ina. Mama, nahihirapan po ako mag-adjust. Mas lalong lumapit si Lisa at hinawakan ang kamay niya. Alam ko, anak, hindi madali pero sana maintindihan mo. Malapit na kaming ikasal ni Ronel. Magiging parte na tayo ng pamilya niya. Hindi kita pinipilit na magustuhan siya kaagad. Pero sana, kapag binigyan mo siya ng pagkakataon, matutunan mong makita ang mga mabubuting bagay na mayroon si Ronel. Hindi ko pa rin po siya kailangan, ma. Tugon ni Roxanne at bahagyan ng naluluha. Huwag mong gawing buo ang mga desisyon mo dahil lang ngayon mo siya nakilala, Roxanne. Si Ronel, tulad ng marami sa atin, may mga pangarap at layunin din sa buhay. Siya ang pipiliin kong makasama hindi dahil sa mga material na bagay,
kundi dahil sa kung paano siya magmamalasakit sa ating dalawa. Gusto ko sana, anak, na makita mo yun kalaunan. Nanahimik si Roxanne. Napatingin ang mga mata niya sa sahig at naguguluhan. Ayaw pa rin tanggapin ang mga sinasabi ng kanyang ina. Hindi niya alam kung paano magiging maayos ang mga bagay. Pero nakita niya sa mga mata ni Lisa ang kalinawan na nararapat niyang bigyan ng pagkakataon si Ronel. Sorry po, wika ni Roxanne. Susubukan ko na lang. Nag-angat si Lisa ng mukha at nagliliwanag ang mga mata sa pasasalamat. Salamat anak. Malaking bagay yan. Tiwala akong mapapalapit ka rin kay Ronel. Hindi naman siya mahirap pakisamahan. Marahan niyang niyakap si Lisa. Marami pa siyang kailangang pag-isipan, ngunit sa unang pagkakataon, natutunan niyang magbigay ng pagkakataon sa mga bagong tao sa buhay nila. Gayunpaman, alam niyang mahihirapan pa rin siya. Lumipas ang mga buwan, sumapit na nga ang kasal ni Lisa at Ronel. Medyo nayayamot pa siya. Hindi maintindihan kung bakit pumayag ang kanyang ina na sumabay na lang sa kasalang bayan. Kahit suot nito, simpleng infinity dress lang. Maganda naman ang nanay niya kahit anong suot, pero hindi niya gustong ganoon lang ang kasal ng mga ito. Mama, hindi ka ba nanghihinayang? Ang simple lang po ng kasal niyo ni Tito Ronel. May mga kasabay pa. Tiningnan ni Roxanne ang mga tao sa simbahan. Hindi po ba mahalaga ang kasal sa isang babae? Bakit pumayag lang po kayo ng ganito lang? Tumingin naman si Lisa sa kanya habang tinitingnan ang nakaayos nitong buhok sa salamin. Anong ganito lang? Roxanne, sobrang halaga nito sa akin. Masaya na ako rito kasi alam kong tamang tao ang pakakasalan ko. Wala na akong dapat ipag-alala pa. Isa pa, ang kasal isang araw lang naman. Ang mahalaga lang, kasama ko si Tito Ronel mo at pareho kaming masaya na ikakasal na. Napailing si Roxanne. Hindi ko po maintindihan, ma. Kung ako po ang ikakasal in the future, hindi po ako papayag na ganito lang. Gusto ko po yung bongga at ako lang ang bida sa kasal namin ng mapapangasawa ko. Humalakhak naman ang kanyang ina. Alam mo anak, habang tumatanda ang mga tao, nagiging simple na lang ang mga gusto natin, lalo na kung sobrang hirap ng mga pinagdaanan. Parang simpleng kapayapaan lang at kapanatagan, malaking bagay na. Siguro, hindi mo pa naiintindihan kasi hindi ka pa naman napupunta sa sitwasyon ko. Masyado ka pa rin namang bata para maintindihan ang mga bagay sa paligid mo. Marahil ay bata pa nga si Roxanne, kaya minsan ay padalos-dalos lang siya. Sa edad na 13, baka nga hindi niya pa naiintindihan ang lahat. Basta pakiramdam niya lang, lahat ng gagawin niyang desisyon para sa kanyang sarili, tama at talagang makakabuti para sa kanya. Pero minsan, si Roxanne na lang din talaga ang napapahiya sa mga bagay na inaakala niyang tama. Habang pinagmamasdan ni Roxanne si Lisa, nakita niyang labis na kagalakan sa mga mata nito. Hindi niya pa yun kailanman nakita noon sa mama niya nang sila ang magkakasama ng papa niya. Para bang kapag si Ronel ang nasa paligid, walang dahilan para maging malungkot at magdusa si Lisa. Hindi ako makapaniwala, Ronel. Sa wakas, kasal na tayo. Nakangiting sabi ng mama ni Roxanne habang palabas na sila ng simbahan. Napangiti naman si Ronel at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Maniwala ka kasi simula ngayon, sisiguraduhin kong magiging mabuti akong asawa sa'yo. Magsisikap ako para sa pamilya natin, mahal. Pangako ko yan sa'yo. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Sinulya pa ni Roxanne si Ronel. Mahirap man ito, hindi kasing yaman ng kanyang tunay na ama. Palagi itong positibo sa buhay. Hindi niya alam kung bakit nagagawa nitong kumuha ng kaligayahan sa mga simpleng bagay lang. Kasi para kay Roxanne, nabibili ang kasiyahan. Hindi siya naniniwala na money can't buy happiness. Dahil ang totoo, nabibili pa rin talaga. Kapag walang pera, mainit palagi ang ulo. Kapag walang pera, walang mapangbibili ng mga bagay o pangangailangan na gusto. Kapag gustong mag-relax at magsaya sa kung saan, hindi kaya kapag walang extra na pera. Kaya para sa kanya, parang umiikot lang ang mundo sa pera. Pero habang tinitingnan niyang pinakasalan ng kanyang ina, pakiramdam ni Roxanne, mas may higit pa sa pera. At marahil yun ay siguro ang nakikita ni Lisa kay Ronel. Simpleng kaligayahan dahil sa nag-uumapaw na pagmamahal. Magkakaraoke lang po ba sila dyan? Hindi pa po ba sila uuwi?
Tanong ni Roxanne habang pinagmamasdan ang mga kainuman ni Ronel. Kapag kasal, hindi po ba dapat pagkatapos ng reception, honeymoon na? Late na po ah. Saka hindi po ba kayo alis ng bahay para sa honeymoon ninyo? Kahit medyo naiilang pa si Roxanne, alam niya namang kasal ng mga ito at wala na siyang magagawa roon. May ideya na siya sa honeymoon. Bukod doon, gusto niya namang mag-relax ang kanyang ina. Alam niya rin naman kasi sa kanyang sarili na naging palasagot siya at nagdulot ng stress kay Lisa. Tumawa naman si Lisa. Anak, dito lang kami. Okay naman kahit wala ng honeymoon. Magkatabi lang sa kama, sapat na sa amin ni Ronel. At simple lang din naman ang handaan sa kasal. Mga katrabaho niya kasing driver ang mga yan, kaya mahilig sa inuman. Saka dumalo ang mga kapatid niya rito at ilang pinsan. Sila-sila lang pero masaya pa rin. Tingnan mo. Pinagmasdan muli ni Roxanne ang pamilya ni Ronel. Masaya ang mga ito kahit simpleng handaan lang. Hindi niya naranasan ang ganoong klaseng pamilya. Ulila ng kanyang ina. Samantala, hindi naman kasundo ng papa niya ang mga kamag-anak nito. Wala tuloy siyang ka-close na kamag-anak sa father side. Ronel, umayos ka. Lasing ka na, baka madapa ka. Sabi ng kanyang ina habang inaalalayan ang kanyang stepfather. Pero pakanta-kanta pang lasing na si Ronel. Sino ka ba? Ay, oo nga pala. Asawa na nga pala kita. Ang ganda-ganda ng misis ko. Natawa naman si Lisa. Oo na, maganda na. Umayos ka. Pareho tayong madadapa sa ginagawa mo. Maya-maya'y napalingon kay Roxanne si Ronel. Oh, ikaw pala. Hi Roxanne. Ako si Ronel. Alam kong hindi ako ang tatay mo. Pero dahil anak ka ni Lisa, mamahalin kita na parang sarili kong anak. Sana huwag ka nang maging masungit ha. Masarap naman ang biko. Paborito yun ng nanay mo. Saka huwag ka palaging magtakoyaki. Masama sa katawan. Hindi nagsalita si Roxanne. Hindi niya rin naman alam ang sasabihin kay Ronel. Hindi rin siya sanay sa kakulitan nito. Suminok pang asawa ng mama niya. Alam kong hindi ako mayaman. Simpleng tao lang ako pero mahal na mahal ko ang mama mo. Salamat dahil hinayaan mo kaming maikasal. Pangako, ganito man ako ngayon. Hindi ko hahayang manatili tayong ganito. Saka mahal na mahal ko ang nanay mo. Lagi ako may inspirasyon na gawin lahat. Nasasaktan ng mama mo kapag nakikita niyang hindi mo ako matanggap. Kaya sana pakiusap. Huwag ka nang magalit ha. Mamahalin ko naman si Lisa. Hindi ko naman kayo papabayaang mag-ina. Saka hindi ka man sa akin ang galing, Roxanne. Ituturing kitang parang anak ko na rin. Nagkatinginan silang mag-ina. Napabuntong hininga na lang si Lisa at dinala ng asawa nito sa loob ng bahay. Nang makapasok ng mga ito sa loob ng kwarto, parang may humahaplos sa kanyang puso. Ramdam niya naman ang sinseridad at kabaitan ng kanyang stepfather. Yung nga lang, para sa kanya, hindi niya ito pwedeng ituring na ama dahil may sarili naman siyang ama. Hindi pa rin naman siya pinapabayaan ni Michael. At naiinis siya dahil pakiramdam ni Roxanne na kahit simple lang, nalalagpasan na ni Ronel ang nagagawa ni Michael para sa kanya. Roxanne, ito no. Naghanda ako ng baon mo para makatipid ka at hindi mo magastos ang baon mo. Ngiti-ngiti si Ronel habang itinatali ang panyo kung saan nakabalot ang pagkain. Sorry po, pero hindi po ako nagbabaon ng kanin sa school, sabi ni Roxanne. Bigla namang nawala ang ngiti ni Ronel at napatingin sa hinanda nito. Ganun ba? Sayang naman to. Mabilis namang sumingit si Lisa at ipinilit sa kanya ang baong inihanda ni Ronel. Anong hindi ka nagbabaon? Nung elementary nagbabaon ka naman na. Kaartihan mo na naman. Ma, high school na po ako. Nakakahiya pa na nagbabaon ng ganito. Katwira niya pa. Pero wala rin talagang nagawa si Roxanne. Nilagay ng nanay niya ang baon sa loob ng bag. Pumasok tuloy siyang may baon. Wala na siyang balak kainin pero hindi siya nakababa nang sumapit ang break time. Marami siyang hinahabol na ipapasang schoolworks. Nagutom siya kaya wala na siyang choice kundi kunin ang kanyang baon. Ano to? Gulat na tanong ni Roxanne at tiningnan ang baon niya na si Ronel ang may gawa. Nakita yun ang kaklase niya at mahinang tumawa. Wow, may smiley face pa. Ang effort naman, parang bento box ng kinder. Mahina na lang din siyang natawa. Talagang lahat ginagawa ni Ronel para makuha ang kanyang loob. Kailanman, hindi yun nagawa ng sarili niyang ama para sa kanya.
Akala ko ba ayaw mo? Bakit said na said? Nanunuksong tanong ng kanyang ina. Napanguso naman si Roxanne habang nag-aaral. Inubos po ng kaklase ko. Hindi po ako ang nakaubos. Masarap daw po ang luto. Tumawa naman ang kanyang ina at hinugasan na lang iyon. Napairap na lang si Roxanne. Siguradong ibibida yon ng kanyang ina sa asawa nito. Maya-maya'y dumating na rin naman si Ronel galing sa trabaho. Nakangiti ito at bumati sa kanila. Dumiretso ito kay Lisa at naglambingan pang dalawa. Maya-maya'y lumapit si Ronel sa table niya at naglapag ng supot. Takoyaki saka milk tea mo. Pwede mong midnight snack yan mamaya. Aral ka na mabuti. Nakangiting sabi ni Ronel. Marahan naman siyang tumango at malamig pa rin ang pakikitungo. Salamat po. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat sa kanila. Hindi man siya madalas makipag-usap kay Ronel, at least tinatanggap niya na ang mga ginagawa nito. Kumusta ka naman doon, anak? Tanong ni Michael nang minsan siyang bumisita rito. Tipid na lang siyang umiti. Ayos lang naman po pa. Mapaklang tumawa ang kanyang ama. Ang mama mo, talagang inasawa niya na yon? Napabuntong hininga na lang siya. Opo, kasal na po sila pa. Ikaw po, sana po tumigil na po kayo sa pambababae. Napailing naman si Michael. Titigil naman ako. Kaso, yung nanay mo hindi na ako binalikan. Ayaw niyang maniwala magbabago na ako. Mas pinili pang Ronel na yon. Ano bang mapapala niya sa lalaking yon? Driver lang naman. Napabuntong hininga na lang si Roxanne. Ganoon din naman ang naging pananaw niya pagdating kay Ronel. Iniisip niyang mali na pakasalan ito ni Lisa. Gayunpaman, nangyari na naman ang kasal ng dalawa. Wala na silang magagawa dahil mag-asawa na ang mga ito. Isa pa, hindi man aminin ni Roxanne, nagbago ang pananaw niya kay Ronel. Nakikita niya kasing inaalagaan talaga nito si Lisa. Nakikita niyang masaya ang kanyang ina, kaya hinahayaan niya na lang. Pero pa, sana mag-stick na lang po kayo sa isa. May asawa na po si mama kaya maghanap na rin po kayo ng bago at para sa inyo. Tama na po ang pambababae pa. Tumatanda ka na rin naman po. Kailangan mo rin po ng taong makakasama at mag-aalaga sa'yo. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Huwag kang mag-alala. May napupusuan na rin naman ako. Mag-stick na lang din ako sa kanya. Matamang tiningnan ni Roxanne ang papa niya. Kahit niloko nito ang kanyang ina, mahal niya pa rin naman ito. Kailanman, hindi siya naghangad ng kahit na anong makakasama kay Michael. Matagal niya nang tanggap na broken family sila. Kaya mas magiging panatag siya kung makita niya rin si Michael na bumuo na lang din ng sarili nitong pamilya. Kontento na rin naman si Roxanne sa poder ng kanyang ina. Hindi rin naman siya pinapabayaan doon at tinuturing na parang hindi ka pamilya. Mama, usal ni Roxanne. Lumingon naman sa kanya si Lisa. Okay lang po ba na mag-aircon po ako sa kwarto? Si Papa po kasi nabanggit ko na wala pa akong aircon sa kwarto, kaya ibibili niya raw po ako. Pero nag-aalala po ako sa bayarin sa kuryente. Baka po lumaki. Napabuntong hininga si Lisa. Sige, at sasabihin ko kay Ronel. Ibabawas ko na lang din sa sustento ng papa mo sa'yo. Okay lang ba? Tumango naman agad si Roxanne. Okay lang po sa akin, ma. Hindi po kasi talaga ako makatagal sa kwartong walang aircon. Hindi po ako sanay. Sorry po talaga. Ngumiti naman ang kanyang ina. Oo, alam ko naman. Nasanay ka sa maayos at marangyang buhay, kaya hindi ko na inaasahan sa'yo na madali kang makakapag-adjust. Nagpapasalamat si Roxanne na kahit papaano, naiintindihan siya ng kanyang ina. Hindi naman dahil hindi siya nakikisama. Talagang doon lang siya nasanay. Tuluyang humarap sa kanya si Lisa at may bahid ng pananabik. Roxanne, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano po yun, ma? Tanong niya rito. Huminga ng malalim si Lisa. Buntis na ako. Kami ni Ronel. Magkakaanak na kami. Sandaling natigilan si Roxanne. Nagulantang siya na para bang hindi niya inaasahan iyon. Ilang sandali pa, tila bumagal ang oras, sinusubukang iproseso ang sinabi ng kanyang ina. Napakurap-kurap si Roxanne. Hindi niya alam kung bakit mabigat para sa kanya na malaman na may bagong anak na si Lisa. Matagal siyang nasanay na siya lang, kaya kahit isang beses, hindi niya naisip na magkakaroon ng kapatid. Wow, talaga po? Ang tanging nasabi na lang ni Roxanne. Hindi naman sa ayaw niyang maging masaya ang kanyang ina.
Hindi niya lang talaga inasahan. Nais na Roxanne na maging masaya para sa kanyang ina na makaramdam ng pananabik sa ideya ng isang sanggol na papasok sa kanilang tahanan. Ngunit sa halip, ang kanyang isip ay umiikot sa mga pagdududa at kawalan ng katiyakan. Kahit pa tinuturing siyang pamilya ni Ronel, iba pa rin ang usapan kapag ang mga ito na ang nagkaroon ng sariling anak. Mas magiging ganap na pamilya ang mga ito at wala na siyang silbi sa pamilya ng nanay niya ngayon. Hindi niya maiwasang matakot. Hindi talaga siya bahagi ng pamilyang iyon. Okay ka lang ba, Roxanne? Hinila siya ng boses ni Lisa mula sa kanyang pag-iisip. Lumambot ang ekspresyon nito sa pag-aalala. Napalunok si Roxanne at sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Opo, ayos lang po ako. Nabigla lang po. Pero paano po ako, Mama? Paano naman po tayo? Hindi niyo na po magiging anak? Pera na lang po ba ako kasi ngayon may anak ka na po sa mismong asawa mo? Humakbang papalapit si Lisa at marahang dumampi ang kamay nito sa braso niya. Roxanne, makinig ka sa akin. Alam kong malaking pagbabago ito at alam kong maaaring mahirap intindihin sa ngayon, pero walang magbabago sa pagitan natin. Ano ka ba naman, anak? Bakit mo ba iniisip yan? Anak pa rin naman kita at palagi kang magiging anak namin ni Ronel. Anak, huwag mong tingnan ang pamilya natin sa ibang paraan. Si Ronel, sinisiguro ko sa'yo na kahit magkaroon pa kami ng mga sarili naming anak, sa puso at isip niya ay anakan niya, Roxanne. Magiging pantay-pantay lang ang pagtingin niya sa inyong lahat. Naninikip ang dibdib ni Roxanne. Kinakabahan lang siguro siya. Malamig at masungit siya kay Ronel. Naiisip niyang magsasawa rin ito sa pagkuha ng loob niya. Kaya kapag nagkaroon ng anak ang mga ito, mas lalo lang mawawala sa kanya si Lisa. Yun ang isang bagay na hindi niya matanggal sa kanyang isipan. Lumambot ang mukha ni Lisa at marahan itong hinawakan ng dalawang kamay ang mukha niya. Pangako ko sa'yo, palagi kanyang ituturing na anak niya. Bahagi ka ng pamilya na to, Roxanne, at hindi yun magbabago dahil lang may darating ka ng kapatid. Sinalubong ni Roxanne ang tingin ng kanyang ina. Kumikirot ang puso niya sa magkahalong takot at pag-asa. Mahirap makita kung anong mangyayari dahil wala namang nakakaalam ng hinaharap. Ngunit ang init sa mga mata ng kanyang ina, ang katiyakan sa boses, nagbigay sa kanya ng isang maliit na kisap ng katiyakan. Ayoko pong maramdamang napag-iiwanan ako, Ma. Sabi ni Roxanne at medyo nanginginig ang boses. Ayoko pong maramdaman na parang naagaw ka po sa akin, Mama. Anak, ano ka ba naman? Wala namang umaagaw sa akin mula sa'yo. May nagmamahalang sa akin ngayon at kasama ka sa pagmamahal na yon. Puno ng emosyong sambit ng kanyang ina. Naririto ka kasama ko, kasama si Ronel, kasamang pamilyang to. Hindi yun mababago kapag dumating na ang kapatid mo. Dahan-dahang tumango si Roxanne. Hindi pa rin sigurado, ngunit medyo mas komportable na sa pagkakataong iyon. Hindi siya sigurado kung anong mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa na baka maaaring kasama rin siya sa bagong kabanatang iyon. Sa mga lumipas na buwan, alagang-alaga ni Ronel ang kanyang ina. Kahit papaano, napanatag din naman siya. Nang lumabas ang kapatid niyang si Micah, nakita niya ang saya sa mga magulang ng mga ito. Nawala na rin naman ang takot niya na baka maging itsapwera na lang siya kapag lumabas na ito. Nakikita rin naman kasi ni Roxanne kung ano ang turing sa kanya ni Ronel at Lisa. Ganoon pa rin naman nang dumating si Micah. Lumipas ang 4 na taon, dalagang-dalaga na si Roxanne at may pilya naman siyang kapatid. Hoy, Micah, isa! Huwag kang malikot! Saway niya sa kanyang kapatid. Ngumuso naman si Micah. Ate, pwede ba ako matulog dito? Kahit sa sahig lang ako, please. Napairap si Roxanne. Hindi pwede. Ayoko ng bata rito. Ang ingay-ingay mo, saka hindi ka pwede sa sahig. Baka pagising ko, namamaluktot ka na dyan. Pero, Ate Roxanne, gusto ko po sa kwarto mo. Malamig at may aircon. Sige na po, please. Pakiusap pa ni Micah sa kanya. Umiling naman siya. Magpabili ka sa tatay mo. Suminghap naman si Micah. Ate Roxanne, papa mo rin naman siya. Ikaw talaga, palagi ka nalang masungit kay papa. Mabait naman siya. Dapat hindi mo palaging sinasagot si papa. Ba't yun? Mapapagalitan ka ng teacher mo. Napangiwi naman siya.
Ako pa talagang tinahakot mo. Umalis ka na nga sa kwarto ko. Ang gulo-gulo mo. Kung gusto mo ng aircon, magpabili ka kay Tito Ronel kasi itong aircon ko, si Papa naman ang bumili. Ganoon ang naging daloy ng mga buhay nila. Inaamin niya namang palasagot siya pero ayaw niya rin namang gawin iyon. May mga bagay lang kasi talagang gusto ni Ronel na ayaw niya. Katulad na lang na dapat ay sabay-sabay silang kumain. Kapag pinipilit siya, ayaw niyang pumunta sa hapag lalo na kapag may ginagawa siya. Baka dahil siguro na wala ang pangako ng mga ito sa kanya. Simula nang dumating si Micah, parang ito na lang palagi ang naging paborito. Hindi naman siya dapat mainggit dahil malaki na siya. Pero katulad ng palagi niyang kinakatakot, tila naagaw na talaga sa kanya si Lisa. Idagdag pang nagkaroon na rin ng bagong asawa at mga anak ang papa niyang si Michael. Hindi na ito muling nagsustento pa, parang nakalimutan na rin siya nito. Kaya nagsimula siyang maging pasaway at palagi na lang galit sa kanya si Lisa dahil doon. Roxanne, halika rito. Mapaglarong sabi ni Aldrin at sinaniyasan siya nito na umupo sa kandungan nito. Tinaas niyang isang kilay ngunit hindi siya nagdalawang isip. May boyfriend siya kahit alam niyang pinagbabawalan siya ng kanyang ina. May boyfriend siya pero alam niya naman ang limitasyon. Komportable siyang umupo, naramdaman niyang init ng katawan nito sa kanyang katawan. Hindi niya alintana ang lapit. Hanggang doon lang naman ang binata. Tara na sa kwarto sa loob. Bulong ni Aldrin sa tenga niya. Ulang mga istorbo sa atin doon. Solo natin. Sige na Roxanne, halika na. Saglit na nag-alindangan si Roxanne. Tila imbitasyon ang mga salita nito. Pero hindi naman siya mangmang para hindi malaman ang gusto nitong mangyari. Hindi pa siya handa para roon. Okay na ako rito, Aldrin. Sagot ni Roxanne kahit na dumadaus-os ang kamay ni Aldrin sa bewang niya. Hindi ko kailangan pumunta kahit saan. Nandito ang saya. Bakit pupunta pa sa loob? Bahagyang nag-ibang ekspresyon ni Aldrin at napasimangot. Ayaw mo ba talaga? Umiling naman siya. Ayoko talaga. Tinanggap ni Roxanne ang baso ng alak na ibinigay sa kanya. Habang umiinom, tinatawanan ng mga kabarkada niya si Aldrin. Inaasar ng mga ito na hindi makascore sa kanya. Maya-maya bigla niyang natanaw si Ronel. Mukhang nalaman ng kalokohan niya. Anong ginagawa niya rito? Medyo naiinis niyang tanong at napatayo na. Roxanne, anong ginagawa mo dito? Dapat nasa school ka. Kung hindi ka pa nakita ng ka-driver ko rito, hindi pa namin malalaman. Sabi ni Ronel at halatang dismayado sa kanya. Siguradong magagalit na naman sa'yo ang mama mo. Umuwi ka na. Napairap naman si Roxanne. Ano pa bang bago? Palagi naman siyang galit sa akin. Nagagalit siya dahil pasaway ka. Halika na Roxanne, umuwi na tayo. Sambit pa ng kanyang stepfather. Nagsimulang tumawa ang kanyang mga kaibigan. Inaasar siya na may sundo pa talaga siya sa kalokohan. Mas lalo tuloy siyang nainis sa asawa ng kanyang ina. Bigla na lang kinuha ni Ronel ang pinahit-hit sa kanyang sigarilyo. Tumayo ka na dyan anak, iuuwi na kita. Naiinis naman siyang tumayo. Pwede ba? Huwag kang mangialam. Huwag mo rin akong tawaging anak dahil hindi naman kita tatay. Huwag mo akong kontrolin dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Napabuntong hiningang asawa ng kanyang ina. Hindi tayo magkaano-ano pero anak ka ni Lisa. Kahit ayaw mo rin, anak ng turing ko sa'yo. Please, umuwi ka na. Huwag mo na ulit gagawin to. Pumasok ka ng maayos at huwag ka nang mag-inom ng ganito. Masisira ang buhay mo, Roxanne. Wala akong pakialam. Putol ni Roxanne. Hindi ikaw ang tunay kong ama, Tito Ronel. Huwag kang makialam sa buhay ko. Ako nang bahala sa sarili ko. Kung magalit si Mama, wala ka nang pakialam doon. Kinuha na ni Roxanne ang bag niya at umalis na. Wala na rin naman siyang magagawa kahit sumagot-sagot pa siya kay Ronel. Pipilitin pa rin siya nitong umuwi. Hindi ito aalis doon hanggat hindi siya nasusundo. Pagka-uwi, akala ni Roxanne isusumbong pa siya nito. Pero mukhang hindi na dahil hindi naman siya kinumpronta ng kanyang ina. Marahil ayaw nito ng gulo kaya hindi na lang sinabi. Anak, mag-electric fan ka na muna. Tatanggalin na natin ang aircon mo. Sabi ni Lisa sa kanya isang araw. Mabilis naman siyang napabangon mula sa kanyang kama. Ano po? Bakit po tatanggalin? Ang ganda-ganda po ng tayo ng aircon dito. Papakailaman nyo. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Okay lang naman ang electric fan, Roxanne. Saka malaki ng kuryente natin. Nahihirapan ang magbayad si Ronel.
Hindi magkasya sa budget. Saka hindi na nagsusustento ang papa mo, kaya malaking tipid kung tatanggalin natin ang aircon mo. Maghapon magdamag pang nakabukas, minsan nakakalimutan mo pang patayin. Bakas ang pagtutol sa mukha ni Roxanne. Mama naman, ang unfair niyo naman po. Napabuntong hininga si Lisa. Tama na, ayoko nang makikipagtalo ka. Tatanggalin na yung aircon mo bukas, para na rin matuto ka. Hindi sa lahat ng oras na pagtsatsagaan yung ugali mo. Namimihasa ka na, palagi ka nalang pinagbibigyan kaya mas lalong tumitigas yung ulo mo. Nang makaalis sa kwarto ang kanyang ina, lumandas na lang ang mga luha ni Roxanne. Hindi na talaga sila katulad ng nanay niya na malapit noon. May sariling pamilya ng kanyang ina, pati na rin ang tatay niyang si Michael. At siya, naiwan siya na tila mag-isa at parang walang matakbuhan sa lahat ng iyon. Kinuha ni Roxanne ang cellphone at tinawagan ang papa niyang si Michael. Pero ang asawa nito ang sumagot. Hello? Ano ba yon? Bakit ka ba tumatawag sa asawa ko? Ano na namang kailangan mo, Roxanne? Kumunot ang noo niya sa asawa nitong si Eden. Nasaan si Papa? Hindi naman ikaw ang gusto kong makausap. Bakit ka ba nangingialam? Sinasagot niya ang asawa ng kanyang ama dahil sobrang sama ng ugali nito. May inaabot pa rin naman na regalo o pera sa kanya si Michael. Subalit hindi na katulad ng dati na madalas at siya lang ang iniintinding anak. Pakiramdam ni Roxanne, palaging hinaharangan ng asawa ni Michael kapag nagbibigay ang papa niya. Palaging may sinasabi si Eden at ang kanyang ama naman palaging nagpapadala sa sinasabi ng asawa nito na minsan hindi na naiisip ang kanyang kapakanan. Paanong hindi ako mangingialam? Manghihingi ka na naman ng pera, no? Sabi pa ni Eden sa kanya. Mas lalong nairita si Roxanne. Ano naman? Papa ko naman siya. Responsibilidad niya ako. Ibigay mo nga kay Papa ang cellphone. Lagi mo na lang siyang binibrainwash. Mapanuyang tumawa ang asawa ni Michael. Anong binibrainwash ko? Pinapayuhan ko lang kasi masyado kang spoiled sa kanya. Kahit anong iungot mo, binibigay niya naman agad. Humigpit ang hawak ni Roxanne sa cellphone. Nanginginig ang kamay dahil sa inis kay Eden. Bakit? May karapatan naman akong umungot ah. Ang sabihin mo, takot ka lang. Takot ka na naibibigay sa akin ang para sa mga anak ninyo. Oh, alam mo naman pala. Bakit nanghihingi ka pa? Nanunuyang tanong ni Eden. Dapat, hindi ka na nanghihingi kay Michael. Nasa pudar ka na nga ng nanay mo. Isa pa, ilang taon ka na ba? 17 ka na. Kung gusto mong maluho ang buhay mo, deskartihan mo. Kasi kami rito, masaya na kami. Kami na ang pamilya ni Michael. Huwag ka nang umepal. Pero anak pa rin ako. Manghihingi ako kasi dapat naman talaga. Natigilan siya nang pinatay nito ang tawag. Naiinis niyang hinagi sa kama ang kanyang cellphone. Sobrang naiinis na siya sa mga magulang niya. Sina Lisa at Michael, pareho nang walang pakialam sa kanya. Pagkababa niya, nakita niyang wala ang kanyang ina, si Ronel at pati na rin ang kanyang kapatid. Mapakla na lang siyang tumawa. Malamang ay kakain na naman sa labas ang mga ito at hindi man lang siya inayang sumama. Kaya sa 4 na taon na lumipas, alam niyang puro kaplastikan lang ang ipinapakita sa kanya ni Ronel. At ang nanay niya, masyadong nagpapadala na rin sa asawa nito. Ang mga magulang niya, simula nang magkaroon ng kanya-kanyang pamilya, parang tinuring na lang siyang pagkakamali na bahagi ng nakaraan. Naiinis na talaga ako sa amin. Ayoko na, nagbago na si Mama. Si Papa naman, pa-under sa asawa niyang mukhang pera. Reklamo ni Roxanne sa boyfriend niyang si Aldrin. Humithit ng yose ang binata. Mabuti ka pa nga, iniintindi ka pa rin ng mga magulang mo. Pasalamat ka na lang dahil nasa poder ka pa ng nanay mo. Ako, wala na. Iniwan na ako. Ako na lang mag-isa sa bahay kasi sumama na sa lalaki niya. Napabuntong hininga na lang si Roxanne. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makontento sa buhay na mayroon siya ngayon. Naiinis lang siguro siya dahil hindi na katulad ng dati. Marami na rin ang nagbago. Ayoko pang umuwi, sabi ni Roxanne sa kanyang boyfriend. Tumawa naman si Aldrin. Ano, dito ka matutulog? Hindi pwede, Roxanne. Baka may mangyari sa atin. Sabi mo, ayaw mo pa, di ba? Umismid naman siya. Kaya ko magpigil, ikaw lang naman ang hindi. Umuwi ka na, sabi ni Aldrin sabay halakhak. Sira ulo ako pero kapag ayaw, hindi ako namimilit.
Inaaya kita pero hanggang doon lang. Nagbabaka sakali lang na bumigay ka. Bumalik ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na ng nanay mo saka ng stepfather mong hilaw. Wala siyang nagawa kundi ang umuwi. Kahit naman ganon, hahanapin pa rin siya ni Lisa. Kaya lang, pagka-uwi ni Roxanne, nakita niyang mga kamag-anak ni Ronel. Nandoon ang mga ito at giliw na giliw sa kapatid niyang si Micah. Dumaan lang siya roon na parang wala lang. Wala rin naman kasing pakialam sa kanya ang mga kapatid ni Ronel. Hindi naman siya kadugo nito. Kung may gusto man ng mga ito, si Lisa lang na asawa ni Ronel at hindi siya na anak sa ibang lalaki. Pumasok na lang siya diretso sa kwarto. Inabala na lang ni Roxanne ang sarili sa paggamit ng cellphone. Maya-maya'y may kumatok sa kanyang silid. Nang buksan niya yon, bumungad sa kanya si Ronel. Roxanne, ito oh. Natigilan siya sa... Napatingin siya sa dala nito. Ano po yan? Napangiti naman si Ronel. Pasalubong ng kapatid ko na galing Korea. Puro skincare product yan. Siguradong magugustuhan mo. Tinanggap niya na lang para hindi na humaba pang usapan. Okay. Tipid itong napangiti. Kung gusto mo rin kumain, may pagkain sa kusina. Punta ka na lang dun, anak. Kung gusto mo, dalhan na rin kita dito ng pagkain. Umiling na lang siya at isinara ang pinto. Ayaw niya nang nakikita ang kaplastikan ni Ronel sa kanya. Masayang pamilya na ang mga ito, kaya wala nang rason para magpanggap na itinuturing din siyang anak nito. Ilang minuto ang lumipas, may bumukas na naman sa kanyang pinto. Pagtingin niya, nakita ni Roxanne ang bubuit niyang kapatid. Oh, ano na naman ginagawa mo ditong daga ka? Wala na kang aircon, 'di ba? Umalis ka na nga rito. Pagtataboy niya kay Micah. Napanguso naman ang kanyang kapatid at inabutan siya ng mga chocolates na dala nito. Bigay ko sa'yo, ate. Sasakit ang ngipin ko. Naiinis namang kinuha ni Roxanne ng chocolates nito. Huwag ka masyado sa chocolates ha. Masisira ang ngipin mo. Mas lalo kang papangit. Bakit? Maganda ka? Mas maganda nga ako sa'yo. Katwiran pa ni Micah. Ew, ate amoyosi kang baho mo. Pinandilatan niya ang kanyang kapatid. Huwag kang maingay. Kokotongan kita dyan. Sige na, lumayas ka na rito. Naiinis ako sa mukha mo. Bakit bang suman yung ugali mo? Tanong ni Micah sa kanya. Dapat palagi kang mabait. Dapat sumasama ka rin sa amin magsimba tapos bibili tayo ng ice cream pagkatapos. Tumaas ang isang kilay ni Roxanne. Bakit? Bata ba ako? Tigilan mo nga ako. Saka kayo naman ang palaging may sariling lakad ah. Hindi niyo ako naalalang isama. Humalukip-kip si Micah. Paano ka namin isasama, Ate Roxanne? Palagi mong inaaway si Papa. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Palagi mo rin sinasabi sa kanya na hindi mo siya Papa, ate. Mahal tayo ni Papa. Ibang Papa mo pero inaalagaan niya naman tayo. Dapat mabait ka kay Papa kasi love niya naman tayo. Hindi na siya nagsalita. Naririndi na siya sa kanyang kapatid. Humiga na lang si Roxanne at tinalikuran si Micah. Titigil din naman ito kakadaldal kapag napagod. Habang nakatulala sa pader, marami siyang iniisip. Hindi niya alam kung bakit parang nawawala na siya ng direksyon sa buhay. Pakiramdam niya, palagi na lang siyang outsider sa dalawang pamilya na hindi na yata siya kabilang. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dyan kay Roxanne. Dismayadong sabi ni Lisa. Natigilan si Roxanne sa pagpasok sa bahay nang marinig ang kanyang ina. Mukhang naglalabas na naman ito ng sama ng loob kay Ronel. Palagi niyang naririnig na mag-usap ang dalawa tungkol sa kanya at palagi niya ring naririnig ang pagkabigo ni Lisa. Pagod na ako, Ronel, na intindihin siya. Reklamo pa ng kanyang ina. Habang lumalaki, mas lumalala. Ayaw niya makinig sa akin. Parang mas gusto ko na lang siyang ibigay sa tatay niya. Doon na siya para hindi na nakakapagpa-stress sa akin dito. Palagi pang inaaway si Micah. Dalaga na pero ang hilig pa iyakin ng kapatid. Napabuntong hininga si Ronel. Baka kulang lang kayo sa masinsinang pag-uusap ng anak mo. Alam mo, pilit ko pa rin namang iniintindi ang anak mo. Siguro, ngayong may kanya-kanya na kayong anak at asawa ni Michael, nahihirapan siyang tanggapin. Parang na out of place siya kahit iparamdam natin sa kanya ng paulit-ulit na hindi naman talaga ganun. Idagdag pa na sumabay ang pagdadalaga niya. Yan pa naman ang edad na gulong-gulo at hindi wais makagawa ng desisyon. Napailing ang kanyang ina. Hindi ko alam, Ronel. Mali rin kasi ang sinasamahan niyang kaibigan.
Dagdag impluwensya pa yun sa kanya. Matagal ko na siyang pinagpapasensyahan, pero talagang nagiging madalas ang pagsagot niya at pagpasaway sa akin. Sabihin ko na lang kay Michael na doon muna si Roxanne. Baka ang papa niya kayang mapatino ang anak niya. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko, namana niya talagang ugali ni Michael sa kanyang lola niyang masamang ugali. Nanginig ang mga nakakuyom na kamay ni Roxanne. Sawa na rin palang nanay niya. Gusto na siyang ibigay sa kanyang ama. Mas lalo namang ayaw niya ron, baka magkasabunutan lang sila ni Eden. Hindi siya pumasok sa bahay. Nagdesisyon na muna siyang magpalipas oras sa kung saan. Kaya nakita niya na lang ang sarili niya sa bahay ni Aldrin. Ayaw niya munang umuwi. Hindi muna niya gustong makita ang kanyang ina. Ano na naman ginagawa mo rito? Problema na naman. Tanong ni Aldrin at yumakap sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Magtanan na lang kaya tayo, Aldrin. Ilayo mo na lang ako rito. Mahina namang tumawa ang binata. Ayoko pang mag-asawa. Bata pa tayo. Nagtatrabaho ko ngayon pero hindi ko pa kayang bumuhay ng asawa at anak. Napabuntong hininga si Roxanne. Alam niya naman yon, pero heto siya at padalos-dalos na naman sa kanyang desisyon. Kapag nasasaktan ang kalooban niya, gustong-gusto niya na lang talaga yung takasan. Isa pa, parang wala lang naman ang relasyon nila ni Aldrin. Nag-e-enjoy lang sila kasamang isa't isa. Dito muna ako matutulog. Pwede ba? Kahit isang gabi lang. Tanong niya rito. Ayoko munang umuwi. Napakamot sa ulo si Aldrin. Paano yan? May trabaho ako sa ibang lugar ngayon. Pero sige, dito ka muna. Solo mo tong bahay. Bigyan na lang kita ng isa pang susi. May bigas at dilata naman ako dyan. Kumain ka na lang. Pero bukas, umuwi ka na. Hahanapin ka. Kapag nalaman nilang nandito ka, baka sapakin lang ako ng stepfather mo. Tumango na lang si Roxanne. Nang makahiga siya sa kama ni Aldrin, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Uuwi rin naman siya. Kailangan niya lang ng panahon para saglit na huminga sa lahat ng mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Pero pagsapit ng umaga, dumating na agad doon si Lisa para sunduin siya. Pagkabukas niya pa lang ng pinto, malakas na sampal ang bumungad sa kanya. Natulala na lang si Roxanne sa sahig. Ganyan ka na ba talaga kapasaway, ha? Nangingilid ang mga luha ng kanyang ina. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa yung bata ka. Nasaan ang boyfriend mo, ha? Sinong matinong dalagang magpapalipas ng gabi sa bahay ng boyfriend? Paulit-ulit kitang pinagbabawalan sa pakikipag-boyfriend at mga bisyo mo. Para rin naman sa ikabubuti mong mga ginagawa ko sa'yo, Roxanne. Ang problema sa'yo, hindi ka marunong makinig. Tumulo ang mga luha ni Roxanne. Bakit, ma? Ikaw, marunong ka po bang makinig? Simula nang mag-asawa ka, magkaroon po kayo ng anak ni Tito Ronel. Parang nawala na po ako ng boses para pakinggan mo. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Paano kita pakikinggan kung puro kalokohan ang ginagawa mo? Palagi mo pang sinisiraan ang Tito Ronel mo na parang wala siyang nagagawang maganda sa'yo. Tito Ronel na naman! Bulalas ni Roxanne. Alam mo ba kung bakit ako ganito? Ganito po ako kasi pakiramdam ko, pareho lang po kayo ni Papa. Pareho kayo ni Papa na may sarili ng pamilya na hindi na iniisip ang mararamdaman ko. Ikaw nga po, ma, nangako ka. Nangako ka po sa akin na magiging pantay ang pagtingin mo sa amin ni Micah. Pero hindi mo naman po ginawa. Nang magkaroon ka po ng sariling pamilya, umikat na lang po ang mundo mo kina Tito Ronel at Micah. Halos kalimutan niyo na po ako. Kapag may mga lakad, may bibilihin. Naalala mo po ba ako, ma? Hindi naman po, di ba? Noong may sustento pa po si Papa, okay pa po. Pero, may naaasahan pa po akong pansin sa'yo. Pero nang tumigil na siya, parang tumigil na rin po kayo sa akin. At dahil sa ginawa niyo, pakiramdam ko wala po kayong choice kundi alagaan ako dahil responsibilidad niyo po ako. Hindi dahil mahal niyo ako. Hindi agad nakasagot ang nanay ni Roxanne. Mata man niya itong tiningnan. Malakas ang loob niyang sabihin yon dahil alam niyang totoo. Kaya nga kahit nagpapakita sa kanya ng kabaitan si Ronel, hirap na hirap siyang tanggapin. Dahil ang tanging nagkokonekta lang sa kanila, ang kanyang ina na tila nawala na ng pakialam sa kanya at sa mga nararamdaman niya. Umuwi na tayo. Mahinang sabi ni Lisa sabay iwas ng tingin. Pinunasan ni Roxanne ang mga luha. Kinuha niya ang bag niya sa loob. Nilak niya na rin ang bahay ni Aldrin. Tahimik lang silang mag-ina. Maya-maya'y sumakay na sila sa Egypt. Nandun ba ang boyfriend mo nung natulog ka ron?
Mahinahon na ngayon na tanong ni Lisa. Wala, nasa trabaho at huwag ka pong mag-alala. Walang nangyari at ganito lang po ako, pero hindi ko po sinusuko ng buong-buo ang sarili ko. Pagtatapat niya sa kanyang ina, mataman siyang tiningnan ni Lisa na may namumuong luha sa mga mata. Baka nga tama si Ronel, hindi lang kita inuunawa. Alam ko ang naging pagkukulang ko sa'yo. Sorry kung ganyan ang pinaramdam ko sa'yo, anak. Pasensya na. Mahal naman kita, anak. Pero siguro nga tama ka. Masyado akong naging panatag at masaya kay Ronel at sa anak namin na hindi na kita iniisip minsan. Napakagatlabi si Roxanne para pigilin ang kanyang mga luha. Madaling naman siyang makinig. Sumusunod naman siya basta kausapin lang siya ng maayos at huwag baliin ang mga pangako. Alam ni Roxanne sa kanyang sarili na masyadong komplikado at mahirap intindihin ang pag-uugali niya. Gayunpaman, sinusubukan niya naman. Babawi si mama sa'yo. Pasensya na, anak. Mahal na mahal kita. Mahinang sabi ni Lisa at bahagya siyang niyakap. Pinunasan niya agad ang tumulong mga luha. Nahihiya na siya. Nasa loob sila ng Egypt at siguradong may nakakakita na sa kanyang umiyak. Hihintayin niya ang pagbawing yon. Babawi rin siya kay Lisa simula sa araw na yon. Pero mukhang hindi hahayaan ng tadhana na makabawi pa siya sa kanyang ina. Manong, ano ba yan? Dahan-dahan naman! Sigaw ng isang pasahero. Muntik na siyang mahulog sa upuan dahil sa mabilis na andar ng Egypt. Mahigpit siyang hinawakan ni Lisa. Anak, kumapit ka rito. Manong, dahan-dahan naman. May mga bata at matatanda kang sakay. Pero biglang sumigaw ang driver na mabilis na nakapagpataranta sa lahat. Ayaw kumagat ng preno! Ayaw kumagat ng preno! Napasigaw silang lahat na nakasakay nang biglang parang bumagsak ang Egypt. Narinig nila ang pagkaskas sa kalsada. Takot na takot si Roxanne at hinagip agad ang nanay niyang nahulog sa sahig at nadaganan ng ibang pasahero. Ma! Sigaw niya at mabilis na inabot ang kamay nito. Ano ba? Tabi, nadadaganan yung mama ko. Pero bago niya pa ito mahila pabalik sa upuan, bigla na lang bumaliktad ang sinasakyan nilang Egypt. Mabilis na yumakap si Lisa sa kanya na para bang may magagawa ang pagyakap nito para maprotektahan si Roxanne. Nagpagulong-gulong ang sinasakyan nila hanggang sa may mga tumamang bubog sa mga mata niya. Roxanne! Sigaw ng kanyang ina. Napasigaw siya sa sakit. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, hindi niya na narinig si Lisa. Sa isang malakas na untog, bigla na lang nagdilim ang lahat para kay Roxanne. Nagising na lang siya na nasa ospital na. Sobrang sakit ng kanyang katawan. Parang ilang beses siyang binalibag. Pero ang labis na nagpagulat sa kanya, ang mga mata niyang puro dilim na lang ang nakikita. Roxanne? Boses yun ni Ronel. Napasinghap si Roxanne. Tito Ronel, nakamulat ako, di ba? Bakit wala akong makita? Anong nangyayari? Hindi agad nakasagot si Ronel. Maya-maya narinig niya ang mahihinang hikbi nito. Mas lalo siyang natakot. Bulag na ba ako? Umawang ang bibig ni Roxanne habang kinakapa ang kanyang mga mata. May mga nakapa rin siyang benda sa mukha. Tanda na may mga sugat din siya roon. Hindi po ako pwedeng mabulag. Kumalma ka, Roxanne. Baka makasama sa kaligayahan mo. Garal-galang boses na sabi ni Ronel. Napalunok si Roxanne nang bigla siyang may naalala. Si Mama. Nasaan po si Mama? Okay lang po ba siya? Hindi na naman nakasagot si Ronel. Narinig niya na nahihirapan itong huminga. Hindi na rin maawat ang paghikbi nito. Wala na si Lisa, anak. Napuruhan siya ng malala sa aksidente. Umiiyak na sabi ng kanyang stepfather. Nanginginig ang mga kamay ni Roxanne. Hindi siya makapaniwala. Kahit masakit ang mga mata niya, wala siyang pakialam. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya at napasigaw. Pinukpok niya ng paulit-ulit ang kanyang ulo. Kasalanan ko to. Ako ang may kasalanan. Bakit hindi na lang ako ang nawala? Hinawakan ni Ronel ang kanyang mga kamay. Roxanne, huwag mong saktan ang sarili mo. Magiging okay din ang lahat. Magiging okay din. Tumahan ka na. Umiling si Roxanne. Walang paraan para maging okay siya. Para maging okay ang lahat. Kung hindi siya naging pasaway, hindi siya susunduin doon ni Lisa.
Kahit ano pang sabihin ng kanyang stepfather, para sa kanya, siya ang dahilan kung bakit pumanaw ang kanyang ina. Pagkatapos ng araw na yon, namuhay na lang si Roxanne kasama ang kanyang stepfather at si Micah. Silang tatlo na lang ang nasa bahay at pare-pareho pa rin silang nagluluksa. Kahit kay Micah, naawa siya dahil bata pa ito, pero wala na si Lisa. Binisita naman siya ng kanyang ama na si Michael. Binigyan siya ng mga gamot, pagkain at pera para sa mga pangangailangan niya. Papa, sa inyo na lang po ako. Isama niyo na lang po ako, please. Halos pagmamakaawa na ni Roxanne sa kanyang tatay. Hindi man siya nakakakita, naramdaman niya agad ang pagtanggi nito. Roxanne, alam mo namang hindi pwede. Hindi kayo magkakasundo ron ni Eden. Isa pa, wala ako ron dahil mas madalas na nasa trabaho lang ako. Hindi rin kita maalagaan. Dito ka na lang. Padadalhan na lang kita ng kung anong kailangan mo hanggang sa maghilom yung mga sugat mo. Papa, hinanap ni Roxanne ang kamay ni Michael. Wala na po rito si Mama. Wala na pong dahilan para manatili po ako rito. Hindi naman po nila ako tunay na pamilya. Sige na po pa. Isama mo na lang po ako. Hindi talaga pwede, anak. Dito ka na lang. Hindi ka naman pinapalayas. Saad ni Michael sa kanya. Ang totoo, ayaw nang manatili pa ni Roxanne sa bahay na iyon. Hiyang-hiya na siya, lalong-lalo na kay Ronel. Iniisip niya na labis ang galit nito sa kanya dahil sa nangyari kay Lisa. Wala siyang naririnig pero yun na agad ang iniisip niya. At kahit kay Micah, ramdam na ramdam niya ang galit na kinatatakutan niya. Bad ka? Umiiyak na sabi ni Micah at hinampas ng paulit-ulit ang bewang niya. Bad ka, Ate Roxanne, dahil sa'yo nawala na si Mama. Kasalanan mo. Namuo agad ang mga luha ni Roxanne. Hinayaan niya lang ang maliit na mga kamay ng kapatid niyang humampas sa kanya. Yun naman din talagang nararamdaman niya. Kasalanan niya ang nangyari. Micah! Mariing sigaw ni Ronel. Bakit mo hinahampas ang ate mo? Napahikbi na si Micah. Sabi po ni Tita, siya raw po ang may kasalanan kaya wala na si Mama. Papa, ba't naman talaga yung si ate? Kahit ako, hindi naman niya po ako love. Napabuntong hininga si Ronel. Micah, anak, huwag mong sisihin ang ate mo. Huwag mong paniwalaan ang sinabi ng tita mo. Aksidente lang ang nangyari. Hindi rin ginusto ni Roxanne. Tumayo siya at kinuha ang kanyang stick. Tama naman po kasi sila, Tito Ronel. Ako naman po talaga may kasalanan. Anak, huwag mo po akong tawaging anak. Putol niya sa gusto pa nitong sabihin. Wala na pong kahit na anong nagkokonekta sa atin. Wala na po si Mama at inaamin ko pong kasalanan ko. Baka nga lahat po kayo iniisip na sana ako na lang ang nawala kaysa si Mama, hindi ba? Sana nga ganun na lang po kasi mas tanggap ko po yun kaysa nandito po ako pero wala po akong ibang maisip kundi ang pagkawala ni Mama. Ramdam niya ang lungkot ng asawa ni Lisa. Roxanne, hindi ko iniisip yan. Hindi mo ginustong maaksidente ang mama mo. Hindi mo rin hiniling na sana ikaw na lang ang mawala. Mas maayos kung pareho kayo nakaligtas. Pero ngayong ikaw lang ang ligtas, kahit kailan ay hindi kita sinisi. Huwag mo na sanang isipin yan. At kahit wala na si Lisa, para sa akin, anak kita. Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo yun, Roxanne. Hindi mo kailangan mag-alala sa mga bagay na to. Umiling si Roxanne. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa paligid niya, mananatiling sugat ang ginawa niya. Lumipas man ang panahon habang buhay niya ng pagsisisihan ang nangyari sa kanyang ina. Kung pwede niya lang ipagpalit ang buhay kay Lisa, nagawa niya na sana. Ate? Mahinang sabi ni Micah nang marinig niya itong pumasok sa kwarto. Napabuntong hininga siya. Micah, bumalik ka na sa kwarto mo. Umungot naman ang kapatid niya. Iyan ka na naman. Pinapaalis mo na naman ako. May sasabihin nga kasi ako. Ano bang sasabihin mo? Kalmadong tanong ni Roxanne. Sorry na. Hindi na kita ulit aawayin, ate. Mahinang sambit ni Micah. Bahagya siyang napayuko, napapangiti sa kabaitan ng kanyang kapatid. Parang hinaplos ang puso niya. Sa kanya lang napagtanto na masarap naman pala talaga na maging kapatid si Micah. Talagang natatakpan lang ng inggit, selos, at kung ano-anong nararamdaman ang buong pagkatao ni Roxanne. Halika nga rito, payakap si ate. Saad niya kay Micah. Narinig niya agad ang mga yabag ng kapatid niya, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Ate,
Ngayon mo lang ako niyakap ng ganito. Bati na tayo? Marahan siyang tumango. Oo, bati na. Simula ng araw na yon, nangako si Roxanne sa kanyang sarili na aalalayan at aalagaan niya ang kapatid niya sa kanyang ina. Kung may pagbawi man siyang gagawin para kay Lisa, yon ay ang alagaan si Micah. Subalit sa bawat pagkakataong pinapalakas niya ang kanyang kalooban, dumarating naman ang mga tao na mas binabagabag ang kanyang puso at isipan. Kuya Ronel, nasisiraan ka na ba? Anong ipapagamot mo yung anak ni Lisa? Hindi biro ang gastusin sa transplant ng mga mata. Sabi ng kapatid ni Ronel. At saan ka naman kukuha ng pera? Bahagyang idinikit ni Roxanne ang tenga sa pinto. Nag-uusap si Ronel at ang kapatid nito. Ayaw niya sanang makinig pero nang marinig niya ang kanyang pangalan, hindi niya na napigilang makinig. Bala ko sanang isang lamo na tong bahay. Yun ang gagamitin para maipa-opera si Roxanne. Sabi ng kanyang stepfather. Humigpit ang hawak ni Roxanne sa kanyang stick. Hindi siya makapaniwala na gustong gawin yun ni Ronel. Hindi niya inasahan kung bakit sobrang bait nito sa kanya. Dahil sa puntong yon, mas lalo niyang naintindihan ng kanyang ina kung bakit pinakasalan nito si Ronel kahit hindi naman mayaman. Anong isasangla? Wala kayong titirhan kapag hindi mo nabayaran. Paalala ng ate ni Ronel. Saka ano ba? Bakit ka ba nag-aalala sa kanya? Anak naman ni Lisa yan. Hindi mo naman siya anak, Ronel. Sumagot naman agad ang kanyang stepfather. Ate, ano ko si Roxanne? Sa puso ko, anak ko siya at hindi ko siya kayang pabayaan na lang at walang gawin. Naawa ako. Gusto ko namang makatungtong siya sa kolehiyo. Pero hirap nga siya kasi bulag. Saka ang dami niyang mga trauma. Narinig ko rin na tinanggihan siya ng papa niya. Kaya ako nang bahala sa kanya. Hindi ko siya kadugo, pero mahal siya ni Lisa. Lahat ng mahalaga at mahal ni Lisa. Gusto kong ingatan at protektahan. May bahid pa rin ang pagtutol ang boses ng kapatid ni Ronel. Ronel, mag-isip-isip ka muna. Malaking desisyon yung gagawin mo. Bakit kasi hindi na lang ibalik sa tunay na tatay? Kapag hindi tinanggap, pabayaan mo na lang. Malaki na naman yan. Mag-focus ka na lang kay Micah. Total, siya lang naman ang anak mo kay Lisa. Huwag mo nang pagkagastusan niyang si Roxanne. Wala ka namang mapapala dyan at bulak-bulang din naman. Isa pa, kasalanan niya rin naman kasi kung bakit nasa ganyan siyang sitwasyon ngayon. Napasandal na lang si Roxanne sa pader. Tama naman ang sinabi ng kapatid ni Ronel. Hindi na dapat siya pagkagastusan ng kanyang stepfather. Hiyang-hiya na nga siya kung tutuusin. Hindi na rin nga dapat siya nanatili roon. Ayaw niyang magbigay ng problema sa asawa ng kanyang ina, kaya mas mabuti na lang kung umalis na lang siya. Nang sumapit ang gabi, kahit wala siyang makita, sinikap niya pa rin mag-impake ng mga gamit. Sinikap niya rin na tahimik na makalabas ng bahay. Ayaw niya nang magpaalam dahil talagang hiyang-hiya na siyang maging pabigat. Kung tutuusin naman, hindi deserve ni Roxanne ang kabaitang ipinapamalas ni Ronel. Walang mintis kung bastusin at sagot-sagutin niya ang kanyang stepfather. Pero wala itong ibang ginawa kundi unawain siya sa kabila ng lahat ng iyon. Kaya para wala nang maging problema pa, iiwan niya na sina Ronel at Micah. Iha, saan ka ba? Bulag ka? Nasaan ang kasama mo? Tanong ng tricycle driver sa kanya. Kinapa ni Roxanne ang bubong ng tricycle. Kaya niyo po ba akong ihatid hanggang sa amin? Sasabihin ko na lang po ang address kahit mapamahal ayos lang po. Oh, siya, sige. Sabi ng driver sabay paandar sa tricycle nito. Marahan naman siyang sumakay nang makaupo na sa loob, huminga siya ng malalim. Hanggang niyang tanggapin siya ni Michael doon. Hindi naman pwedeng tanggihan siya nito dahil anak pa rin naman siya. Kung tutuusin, may kaya ang kanyang ama. Kayang-kaya nitong gawa ng paraan na mapaoperahan siya sa mga mata. Gayunpaman, hindi niya narinig kahit isang beses yun mula kay Michael. Mas narinig niya pa yun kay Ronel na hindi naman siya tunay na anak. Anak, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Michael. Sinubukan niyang kapain ang braso ng kanyang ama. Pa, please po, dito na lang po ako. Tanggapin niyo na lang po ako rito. Anak mo pa rin naman po ako ah. Bakit hindi po ako pwedeng tumira kasama mo? Kasi nga anak, nagagalit nga si Eden. Gusto mo bang pag-initan ka nun palagi, Roxanne? May sarili na akong pamilya. Sabi pa ng kanyang ama na para bang hindi siya anak,
na para bang hindi siya pamilya. Nangilid ang mga luha ni Roxanne. Pa, anak mo naman po ako Pamilya mo rin po ako. Papa naman, huwag ka naman pong tumalikod sa akin. Wala na po si Mama. Ikaw na lang po ang maaasahan ko. Ang asawa naman po ni Mama. Hindi ko po pwedeng aasahan dahil wala na nga po si Mama. Papa, ikaw na lang po ang mayroon ako. Huwag mo naman po akong talikuran. Wala na po akong makita. Mas lalong hindi ko po kakayanin mag-isa. Sa kakapilit ni Roxanne, hinayaan na siya ni Michael doon. Kahit paano, napanatag siya. Gayunpaman, may mga naririnig pa rin talaga siya mula sa asawa nitong si Eden. Hindi niya nalang pinansin, wala na siyang pakialam kung ano pang sabihin nito. Ang mahalaga sa kanya, nasa poder na siya ni Michael at hindi na siya magiging pabigat sa kanyang stepfather na si Ronel. Pero kinabukasan, sinabi agad ng yaya ng mga kapatid niya na hinahanap siya ni Ronel at ng kapatid niyang si Micah. Nasa labas ang mga ito dahil ayaw papasukin ni Eden. Kaya siya na lang ang lumabas kahit medyo nahihirapan pa. Anak, bakit ka naman umalis ng walang paalam? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Tanong ni Ronel. Narinig niya naman ang boses ni Micah at hinawakan ang kanyang kamay. Ate, hindi ka dapat umalis ng walang babay. Mag-aalala pa rin kami ni Papa. Malulungkot din kami. Napabuntong hininga si Roxanne. Pasensya na po. Gusto ko na po kasi talaga rito. Huwag na po kayong mag-alala. Okay naman po ako rito. Kung pwede po sana kalimutan niyo na lang din po ako. Hindi niyo naman po talaga ako kaano-ano, Tito Ronel. Kahit na, Roxanne. Sabi pa nito at punong-puno ng sinseridad ng boses. Ano ka ni Lisa? Kapatid ka ni Micah. Yun pa lang para sa akin. Pamilya ka na sa akin, Roxanne. Sige, kung gusto mo rito, hahayaan ka namin. Pero kung may problema, magsabi ka lang sa akin Tawagan mo lang ako. Madalas din kaming bibisita sa'yo ni Micah para kumustahin ka. Tipid siyang napangiti. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala, magiging okay lang po ako rito. Sa mga lumipas na araw, nanatili na nga si Roxanne doon. Nagtiyaga siya kahit na ang bigat ng ambience para sa kanya. Palagi na siyang pinaparinggan ni Eden, sinasabing pabigat lang siya sa bahay na yon. Walang mintis na kahit bulag siya, ramdam na ramdam niya pa rin sa paligid niyang inis. Anong papa-operahan? Mga gamot pa nga lang yan, sobrang gastos na. Gusto mo pang ipa-opera? Bulas ni Eden sa kanyang ama na si Michael. Narinig niyang frustrated na boses ng kanyang ama. Anong gagawin ko? Hayaan na lang maging bulag habang buhay si Roxanne. Mas lalong magiging pabigat yan kung hindi natin ipapagamot. Hindi magiging pabigat yan sa mga buhay natin kung palalayasin mo. Walang pakundangan na sabi ni Eden. Sige, gastusan mo ng gastusan yung anak mo kay Lisa. Talagang lalayasan ka namin ng mga anak mo? Eden naman! Sigaw ng kanyang ama. Napabuntong hininga na lang si Roxanne at napapikit. Kahit saan yata siya magpunta, magiging pabigat lang siya. Parang wala siyang kahit na anong tatakbuhan. Lahat ng tao, nakikita siya bilang isang malaking problema. Mama, gusto ko nang sumunod sa'yo. Hindi ko na kaya. Garalgalang boses na sabi ni Roxanne habang umiiyak. Nakakuyom lang sa kanyang kamay ang blade. Gustong gusto niya nang matapos ang lahat. Hindi niya na kayang mabuhay sa mundo. Kinapan ni Roxanne ang pulso niya at pinakramdaman ang pagtibok doon. Malungkot siyang napangiti. Alam niya kung gaano kasayang mabuhay pero wala na siyang nakikitang pag-asa. Tila wala na rin namang kwenta ang kanyang buhay. Idiniin ni Roxanne ang blade. Sumugat na yon pero bago pa bumaon, narinig niya ang malakas na ringtone ng kanyang cellphone. Nabitiwan niya ang blade. Mabilis niyang kinapa iyon. Nawala ang tunog kaya muli niyang hinintay ang pagtawag. Nang tumunog, pinilit niyang masagot iyon. Paulit-ulit niya pang napindot ang cellphone bago na-receive ang call. Happy birthday, Ate Roxanne! Bulalas ni Micah sabay bungis-ngis. Maghahanda si Papa bukas. Punta ka birthday mo. May regalo ako sa'yo, ate. Gumalaw ang mga balikat ni Roxanne sa tahimik na pag-iyak. Bakit niya ba nakalimutan? May nagmamahal pa nga pala sa kanya. Mahal siya ng kapatid niyang si Micah. Mahal din siya ng stepfather niyang si Ronel kahit hindi niya ito tunay na ama. Ate, bakit ka po umiiyak? Masakit bang mga mata mo, ate ko? Malungkot na tanong ni Micah. Nanginginig ang mga labi niya at mapait na napangiti. Gusto ko nang umuwi.
Gusto ko na pong umuwi. Narinig niya ang boses ng kanyang stepfather. Palaging bukas ang pinto para sa'yo, Roxanne. Umuwi ka na. Namimiss ka na namin dito. Huwag ka nang umiyak ha. Saka hindi ka na maboboring dito. Pumupunta rito ang mga tropa mong bulakbol dati. Pinunasan ni Roxanne ang kanyang mga luha. Ano pong ibig mong sabihin? Ate, may computer shop na tayo. Maliit lang pero ang dami nagko-computer, ate. Imporma sa kanya ni Micah. Nandito nga yung mga kaibigan mo eh. Nag-aayos sila ng mga sirang computer, tinuturuan sila ni Papa. Namangha siya at hindi makapaniwala. Hindi niya alam na nag-start na pala ng negosyo ang kanyang stepfather. At mas lalong hindi makapaniwala si Roxanne nang salubungin siya ng mga kaibigan niyang parang walang direksyon sa buhay. Pati boyfriend niyang si Aldrin nandoon din at nagkukumpuni ng mga computer. Bakit? Bakit ang dami niyong kinukumpuning computer? Mahinang tanong ni Roxanne sa kanyang boyfriend. Tumawa naman si Aldrin. Yan ba? Di ko nga rin alam kung bakit kami nandito. Nakipag-inuman ng stepfather mo sa amin nung nakaraang buwan pa. Inalok niya kami ng trabaho. Wala kaming alam sa computer kaya tinuruan kami. Sakto, mga hindi na nagkolehiyo ang mga yan. Kaya kumana na kami. Aba, ayos din pala tong asawa ng mama mo. Ang galing makivibe sa amin. Tawa nga kami ng tawa. Saan kaya siya nakakuha ng puhunan? Tanong pa ni Roxanne. Nagkibit balikat ang kanyang boyfriend. Hindi ko alam. Pero rinig ko, nakasangla yatang bahay na to. Tapos dito niya binuhos lahat. Kasi parang siguradong sigurado siya eh. Tapos may kailangan siyang matapos na unit. Ilalapit niya sa brand na nire-repair namin at checking for quality control. Ewan, basta ang hirap intindihin ang tumatakbo sa utak ng stepfather mo. Saka napapayag kami ng barkada natin kasi sabi niya kapag naging successful to, mapapa-opera ka na raw. Siyempre tropa ka namin, kaya palag-palag na. Kahit mga engot kami rito sa gustong mangyari ng tatay-tatayan mo. Hindi na siya nakapagsalita. Ang alam niya, gustong gamitin ni Ronel ang perang pinagsanlaan para sa kanya. Hindi natuloy dahil umalis na siya. Gayunpaman, mukhang may naisip na mas makabuluhan si Ronel para sa perang iyon. Roxanne, namiss kita. Kiss naman tayo, isa lang. Pangpagana lang. Hirit sa kanya ni Aldrin. Tagal na nating hindi. Aray, grabe naman oh. Manong Ronel, ang solid ng binato mong sapatos. Narinig niyang striktong boses ni Ronel. Hoy! Wala akong pakialam kahit boyfriend ka ng anak ko ha. Nandito ka para magtrabaho. Hindi para makipaglandian sa anak ko. At anong kiss? Ikikis-kiss ko yung mukha mo sa pader. Kay bata-bata pa ng anak ko. Makapag-aya ka dyan. Mahina na lang siyang tumawa. Sayang at hindi niya nakita ang pagbato kay Aldrin. Masarap pala sa pakiramdam na may nagpoprotekta sa kanyang isang ama. Nang araw na yon, nagkaroon ng simpleng salo-salo para sa birthday niya. Gayunpaman, dahil 18th birthday ni Roxanne, isinayaw siya ng mga kaibigan at pamilya niya. Kahit mga babae niyang kabarkada, sinayaw pa rin siya makumpleto lang ang 18 roses. Salamat po ulit sa pagtanggap sa akin, Tito Ronel. Nakangiti niyang sabi rito. Tumawa naman ang stepfather niya. Mabuti na lang at bumalik ka. Parang kung hindi ka pa bumalik, mumultuhin na ako ng nanay mo. Mahina na lang din siyang tumawa. Nagsimula na nga ang mga ito sa pagkukumpuni ng mga sirang computer. Sobrang ingay palagi sa warehouse. Minsan, nagwawalis-walis siya sa computer shop at nag-aayos ng mga upuan. Kahit hindi siya nakakakita, araw-araw niyang ginagawa kaya nasanay na rin talaga siya. Maayos naman ang ginagawang negosyo ng kanyang stepfather kasama ng mga kaibigan ni Roxanne. Yun nga lang, nang dumating ang bagyo, naapektuhan ang warehouse. Nabasa ang ilang units na kailangang ayusin ng mga ito. Hindi niya man nakikita, ramdam na ramdam niya ang pagkalugmok ng kanyang stepfather. Malapit na rin ang ibinigay na palugit para sa business proposal na iminungkahi ni Ronel sa kumpanyang nilapitan nito. Kahit walang-wala at tanging skills lang ang mayroon, naglakas loob itong makipag-usap sa isang CEO para makipagkasundo. Huwag na lang natin sigurong tapusin to. Hindi na tayo makakabawi. Narinig niyang sabi ni Ronel. Tumikim si Aldrin at nagsalita. Mang Ronel, ang totoo po niyan, nag-usap na po kami ng barkada. Kahit magtrabaho na lang muna kami ng walang sahod. Ayos lang po yun, basta maabutan po natin ang deadline ng sinasabi niyong proposal. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilang maiyak ni Ronel.
Siguro ay nawawala na talaga ito ng pag-asa, pero dahil sa mga kaibigan ni Roxanne, muli itong nagpatuloy. Pagkatapos ng araw na yon, buong maghapon, magdamag, na pinagtulungan ng mga ito ang pagkukumpuni ng maraming units. Si Roxanne, bilang tulong, pinipilit na magluto ng pagkain para sa mga ito. Alalay niya lang si Micah na hinahawakan agad siya kapag mapapaso siya o mahihiwa na ang kanyang sarili. Dito na ako tutulog. Di na ako babalik sa bahay. Naluluhang sabi ng isa niyang kaibigan habang abala pa rin sa pagkukumpuni. Galit na. Wala raw akong sinasahod dito. Pabigat daw ako at palamon. Kapag ako talaga, yumaman. Tinawanan naman ito ng mga kaibigan nila. Narinig niya ang boses ni Ronel. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Makakabawi tayo. Kaya natin to. Galingan na lang natin. Marami pang kung ano-anong nangyari. May kaibigan siyang iniwan ng boyfriend, namatayan, kinasal at kung ano-ano pang kaganapan. Kaya hindi lang negosyo ang binuo ng mga ito. Pakiramdam niya, naging isang malaki silang pamilya. Nang makompleto na ang kota, last money na ni Ronel ang ginamit sa pang-deliver sa warehouse ng company. Hindi siya madalas manalangin, pero ginawa niya yun ng paulit-ulit. Ayaw niyang mawalan ng saysay ang mga ginawa ni Ronel at ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang mga kaibigan. Kaya nang dumating ang resulta, kabadong-kabado sila. Ano, malungkot bang dumating o hindi? Tanong ni Roxanne kay Micah. May bahid ng lungkot ang boses ng bata. Ate, malungkot sila. Paano na yan? Tulala lang sila. Naninikip ang dibdib ni Roxanne. Hindi niya matanggap ang pagkabigo ng mga ito. Pero nawindang siya nang biglang tumawa si Ronel at maya-maya'y napahikbi na. Tinanggap ang proposal. May 10 million na tayong pangpuhunan para sa kanila. Binigyan tayo ng 5 years contract. Naiiyak na sabi ni Ronel. Hindi tawa ang narinig ni Roxanne sa kanyang mga kaibigan. Napahikbi na lang din ang mga ito, pero alam niyang dahil yun sa saya. Lahat naghirap, lahat nagsakripisyo, kaya hindi maiwasang maging emosyonal sa tagumpay na nakamtan. Pina-opera na siya ni Ronel. Ilang buwan ang lumipas, nakakita na siyang muli. Pinag-aralan din niya ang ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Nakapag-aral din silang lahat sa kolehiyo, habang shareholders ng kumpanyang sinimulan ni Ronel. Lumipas ang mga taon, ganap na silang successful. Kapag nakikita sila ng mga nakakakilala sa kanila noon, hindi makapaniwalang ang mga dating bulakbol sa school, yayaman at magiging successful ng ganoon. Salamat sa kanyang stepfather na napush ang mga ito na magbagong buhay. Dahan-dahan, mahal. Sabi sa kanya ni Aldrin. Mabigat ba magbuntis? Tumango naman siya. Sana next year, ikaw nang magbuntis. Usapan natin kapag nakatatlo, tama na. Palagi ka nag-aaya. Tumawa naman ang asawa niyang si Aldrin. Napatingin siya kina Micah at Ronel. Inaalalayan ng kanyang kapatid ang kanyang stepfather. Maya-maya nakarating na sila sa harap ng puntod ni Lisa. Napangiti siya nang hinaplos yun ni Ronel. Hindi na muling nag-asawa pang stepfather niya. Kung nagkaroon man, hahayaan naman nila ni Micah. Subalit sinabi nitong wala nang ibang mamahalin kundi si Lisa lamang. Kaya mas lalong napatunayan ni Roxanne na mahal ni Ronel ang kanyang mama. Hindi ko pinabayaan ang mga anak natin. Sana masaya ka kung nasan ka man ngayon. Nakangiting sabi ni Ronel habang nakahawak sa tungkod nito. Napangiti ulit si Roxanne. Alam na alam niya yun. Minahal sila ni Ronel ng sobra. Kaya nagpapasalamat siya na si Ronel ang pinakasalan ng kanyang mama. Kung hindi ito ang nakatuluyan ni Lisa, baka wala na siya sa lugar kung nasaan siya ngayon. Kung hindi ito ang nakatuluyan ni Lisa, baka wala siya sa lugar kung nasaan siya ngayon. At labis siya nagpapasalamat sa Diyos sa pamilyang iniwan ng kanyang ina para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi nakabatay sa pagiging kadugo o hindi ang pagmamahal. Minsan, sa mga taong hindi pa natin inaasahan, natatanggap ang pag-ibig na palagi nating inaasam. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.